Kuya Labs, meet my son, ang nag-iisang anak ko, si Justin. Ganito lang kami magkaroon ng communication ng anak ko through phone calls, through video calls. Mabuti ngayon kasi nakisama yung net sa amin. Medyo hindi loading. But anyway guys, gusto ko lang ikwento a little about sa amin ng anak ko. Alam niyo, nung iwan ko siya noon, 2 years old pa lang siya. Need ko mag-work para mabigyan ko siya ng magandang kinabukasan. Gusto ko maibigay sa kanya lahat yung gusto niya. Pero thankful naman ako kasi andyan yung pamilya ko, andyan yung nanay ko, yung kapatid ko na nag-aalaga sa kanya. Kaya kampante akong umalis. Kaya lang minsan may mga time na homesick ako. May mga time na umiiyak ako. Lalo na pag may sakit siya, minsan kasi instead na ako ang nandun sa tabi niya, hindi ko magawa yan kasi malayo ako. Mahirap maging malayo sa anak. Napakasakit para sa isang ina. Nung first day niya ng school, nung mag-daycare siya, instead na ako ang kasama niya sa unang pagpasok niya sa school, wala ako sa tabi niya. Ilang birthday niya ang nagdaan, wala din ako sa tabi niya. Diba? Napakasakit para sa akin yun kasi wala kasi akong magawa. Ngayon niya mag-birthday na naman siya sa November. Promise ko sa kanya uuwi ako pag mag-7 na siya. Yan lang hindi ko rin naman matutupad kasi nga dahil nasa pandemic ngayon. Ayaw ko naman makipagsapalaran na ako pang maging dahilan ng magdala ng virus sa bahay. Ayaw ko nun. Kaya postpone na naman ang uwi ko. Hindi ko na naman makakasamang anak ko sa birthday niya. Sana makauwi naman ako sa December. Hindi ko naman siya makasama sa birthday niya. Sana makasama ko naman siya sa Pasko. Sana makauwi ako. Kasi miss na miss ko na siya. Nakakatuwa kasi niya mag-study. Marunong na siya ngayon magbasa, magsumulat na ko kahit papano na wala ako doon. Na hindi siya napapabayaan ng kapatid kong mag-aral. Kaya andyan lang ako nakatingin sa kanilang nag-a-study ang anak ko. Masaya na ako noon. Siguro yung mga nanay na mga OFW, relate nyo yung mga nararamdaman ko at the moment. Lalo na yung nag-aalaga tayo ng ibang bata, tapos sarili nating mga anak hindi natin maalagaan. Napakasakit yun. Para sa akin, minsan naisip ko na masakit para sa akin. Minsan may mga time na nagbibideo call kami ng anak ko, tapos yumayakap yung alaga ko. Minsan nakatingin lang siya. Alam ko yung kahit hindi niya sabihin. Siguro nagsiselo siya na baka iniisip sa murang edad niya, iniisip niya na bakit ganon, ibang batang nakayakap sa akin instead sa kanya. Parang dinudurog yung puso ko pag nakikita ko yung ganung itsura ang anak ko. Kaya lang wala naman akong magawa.
Dahil nga gusto kong magkaroon ng magandang buhay, magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Kaya I choose na magtrabaho sa abroad. Sana dahil gusto ko na mag-for good. Gusto ko nang makasama siya. Doon na lang ako. Bahala na si Batman sa aming mag-ina. Basta ang importante magkasama kami yung dalawa ng anak ko. Minsan iniisip ko bakit yung ibang mga tao, di ba? Ang ibang mga tao, ang daming ang mga anak. Nabubuhay naman sila. Ako kasi natatakot ako sa na baka hindi ko mabigay ang gusto ng anak ko. Yun ang kinatatakutan ko. Ayokong maghirap yung anak ko. Dahil laki ako sa hirap. Ayokong iparamdam sa anak ko yun. Kaya nga I'll try my best na mabigyan ko siya ng magandang buhay. Sana. Dito sa YT World na ito na ang maging namin ng anak ko. Sana swertehin ako rito. Kaya nga sinisipagan ko sa YT. Dahil kung swertehin ako dito, para sa future to ng anak ko. Kaya sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, thank you. Sa walang sawa niyong pagsuporta sa akin. Na-appreciate ko talaga yun. Ay nako, iyak ako ng iyak dahil nga namimiss ko yung anak ko. Pasensya na kayo guys. Diba sabi ko sa inyo, yung ko din ngayon, yung video ko ngayon is pang maalala mo kaya. Kaya ito na. Ako na yung iyak ng iyak. Pero alam kong yung mga nanay na relate yung mga nararamdaman ko ngayon. Na-relate nyo. Pag, halimbawa, yung lalo na yung mga nasa abroad, makaka-relate kayo sa mga sa nararamdaman ko. Dahil sobrang hirap. Sobrang hirap talaga malayo sa anak. Na through phone lang, hindi ko mahawakan, minsan naglalambing yung anak ko. Minsan sinasabi niya sa akin, Mama, uwi ka na, namimiss na kita. Wala akong, umiiyak na lang ako nun. Dahil wala naman akong magawa. Nutrition akong malapit lang. Ang layo-layo, ilang oras ang biyahe papuntang Pilipinas mula dito sa Bahrain. Ay nako guys. Masakit lang sa dibdib. Ang hirap maging mahirap. Ano ba yan? Sabihin nyo na naman sa akin, iyakin ako kasi pagdating sa anak ko, ganito ako. Minsan niya pag nagbibideo call kami, pag nakikita ko nga lang siya. Minsan matagal kasi kami minsan nagkaka-video call dahil ang hirap ng wifi. Ang hirap hindi naman mahirap ang wifi, mahirap ang net, ang connection. May wifi nga sa bahay, may load, minsan naman loading ng loading. Kaya wala rin nangyayari yung namin ng anak ko. Kaya bihira lang kami magkausap. Buti nga ngayon kasi nakikisama sa amin si internet. Binigyan ako ng chance na makausap ko yung anak ko, makita ko yung anak ko ng medyo matagal. Ngayon lang kami nagkausap ng medyo matagal nito. Yan ang ko, yan ang stepfather ko, tsaka yung pamangkin kong maliit. Yan ang kalaro ng anak ko. Ay nako. Sana lang matapos na ang ng mundo dahil gusto ko na talagang umuwi. Gusto ko lang makasama ang anak ko. Makapagbanding naman kaming mag-ina. Ang hirap. Ang hirap mag-abroad, ang hirap Pero dito sa totoo lang kahit paano, swerte naman ako dahil yung amo ko mabait.
Sa totoo lang before, gusto nga ng mga amo ko na dalhin dito yung anak ko. Ipadala yung anak ko rito na magkasama kami. Kaya lang ayaw ni nanay ko. At saka ayaw ko rin kasi dito yung mga alaga ko, mga bata, maliliit. Siyempre hindi rin naman maiwasan yung mag-aaway-away. Sila nga magkakapatid, nagrarambulan. Lalo na paano pa kung andito yung anak ko, di ba? Ayaw ko naman magkaroon kami ng problema. Kaya hindi ko yun madalhin ko dito. Pero noon, pinapaano yun sa akin na pumapayag sila na dalhin ko yung anak ko rito para magkasama kami. Kasi iyon yung inaano ko na yung anak ko minsan. Kasi syempre hindi naman maiwasan doon sa bahay. Magkaroon ng problema na syempre bata minsan. Kaya wala rin naman ako magawa. Kundi magtiis na lang kaming mag-ina na malayo sa isa't isa. Siguro, minsan, pero madali naman kausapin yung anak ko. Minsan kinakausap ko na lahat ginagawa ko to para sa kanya. Na kaya nagtrabaho si mama sa malayo. Dahil gusto ko mabigay sa kanya yung mga gusto niya. Dati minsan pag humihingin sa akin, papabili ng laruan. Pag sinasabi ko wala pa akong money, nakaintindi naman siya. Or sinasabi niya na pinapauwi niya ako, tapos sasabihin ko na, paano ako uuwi? Nagpapabili ka pa ng laruan. Sasabihin niya sa akin, wag na lang daw akong bumili ng laruan, basta umuwi na lang ako. Di ba, minsan, pag ganun yung mga sinasabi ng anak ko, umiiyak ako. Kasi sa murang edad niya, nakakaintindi na siya. Nakakatuwa ang natutuwa ako kasi malaki na siya. Nung iwan ko siya liit-liit. Ngayon magsi-7 na siya. How time flies talaga, di ba mga lalabs? Pasensya na kasi kayo, medyo mahaba-haba tong video ko. Ning-record ko sa anak ko. Kung hindi nga na tong namin, yung sa internet, matagal tong video ko talaga. Kaya lang nawalan kami ng ng halfway ng namin. Nawalan ng signal. Kaya naputol na yung video call namin ng anak ko. Ayan, nagko-connecting na nga siya. Tuwan-tuwa lang ako yan ang gusto ko kasi pag nag-study siya, nag-aaral siya. Di ba, online ngayon. Gusto ko makikita kung anong ginagawa niya. Magaling siya mag-drawing. Magaling siya sa math. Kaya natutuwa ako kasi kahit papano, kahit wala ako sa tabi niya, nagsisikap siya. Kaya ako, magsisikap din ako para sa kanya, para kung ano man ang gustuhin niya, maibigay ko. Ay naku guys. Wala na akong masabi talaga. Basta salamat guys sa salamat sa suporta nyo. Thank you. Thank you sa walang sawang sa walang sawang pag susuporta sa akin sa channel ko. Hindi ko na kayo maiisa-isa. Basta thank you. Sana nga magtuloy-tuloy na to sa ko. Yung ko sa YT journey ko at nang magkasama na kami ng anak ko na makapag-for good na ako. Dahil ang plan ko na talaga mag-for good na ako. Doon na lang ako sa Pilipinas. May time akong para ko naman na makasama ko yung anak ko. Kasi lumalaki na siya. Di ba mahirap habang lumalaki yung anak ko tapos malayo siya sa akin. Baka mamaya malayo yung loob niya. Hindi ko rin alam kung syempre 2 taon pa lang siya nung iwan ko. Tapos sa 2 taon, 1 beses pa lang akong nakapagbakasyon. Kaya nga minsan gumagastos na lang talaga ako sa load ng sa wifi sa bahay dahil gusto ko talagang kung dati araw-araw kami nagkaka-video call kasi
Hindi pa masyadong marami yung before, yung wifi sa bahay, doon sa amin. Ngayon, mahirap na kasi ang dami ng may wifi, so nag-aagawan na ng signal. Kaya nahihirapan na akong kontakin sila. Dati kasi, lagi kami nagkakausap, lagi kaya hindi may mga nanay na nagkwento beef na na pag umuwi sila, hindi sila kilala ng anak nila. Hindi, yung anak ko hindi, nung umuwi ako sa amin, pagkakita niya sa akin, nagpakarga ka agad. Kaya natutuwa ako kasi at least hindi niya ako nakalimutan. Hindi lumayo ang loob niya sa akin. Kung saan ako pumupunta dati nung umuwi ako, nasa akin yan, nakabuntot sa akin. Kaya thankful ako kay God kasi at least ganun ang ng anak ko. Hindi kagaya ng ibang nanay na pag umuwi sila, hindi sila kilala ng anak, hindi lalapit yung mga anak nila. Yung sa akin, hindi. Nasa airport pa nga lang ako. Nagpakarga na sa akin. O di ba nakakatuwa kasi noon umuwi ako 2 taon mahigit bago kami nagkita uli ng anak ko. At least kilala pa niya ako. Kaya nagpapasalamat din ako sa pamilya ko, kay nanay at sa kapatid ko kasi inaalagaan nila ng mabuti yung anak ko. Tinuturuan nila ng magandang asal. Ganun at yun, inaano nila talaga na maging mabait yung bata. Kaya lang minsan, alam nyo naman guys na minsan yung mga bata may pagka-naughty. Hindi rin maiwasan yung ganun. But, hindi naman sobrang naughty ang anak ko. Nakikinig naman siya. Buti nga ngayon kasi dati pag may gusto yun, gusto talaga, kailangan ibigay. Ngayon na medyo lumaki-laki na siya, pag sinasabi na na wala pa, kaya siya ganun, hindi na siya nangungulit. Nakakaintindi na siya. Isipin niyo, magsi-7 pa lang yan. Kakausapin ko lang yan, na siya. Nakikinig naman. Kaya, I'm thankful kay God kasi binigyan niya ako ng anak. Akala ko nun di ako magkaroon ng anak eh. Pero at least nagkaroon ako ng isang anak. So, hindi na ako mag-iisa sa mundo. Dati takot akong mag-isa sa mundo eh, kasi wala nga akong anak. Ngayon di na ako takot. Kasi, andyan na siya. May anak na ako. Ang sarap ngayon ko palang na-realize na ang sarap pala ng pakiramdam ng may isang anak. Ng may anak. Di ba mga guys? Kayong walang mga anak dyan. Ewan ko lang sa inyo. Margie Ichki, baka naman. Sweet Karen Rodriguez. Masarap ang maging nanay. Masarap ang magkaroon ng anak. Masarap yung makikita natin yung yung creation natin. Char. Masarap makita yung bunga natin. Kasi ganun ang feeling ko. Na pag nakikita ko yung anak ko, isang tawag pa nga lang niya sa akin. Pag magkausap na kami, kahit pagod na pagod ako, tanggal lahat yung pagod ko. Makita ko lang yung anak ko, marinig ko lang yung boses niya. Sobrang saya ko na nun. Ganon ang feeling ng isang nanay. But anyway guys, salamat. Patapos na yung video ko. Salamat sa sa kadramahan ko sa buhay. Thank you. Siguro ito na yung last ko na na vlog ng ganito. Babalik na ako sa tutorial ko kasi inaano na ako ni Tata Yorme, Yayans na. Bakit daw ako lumihis? Ang sweet naman ng anak ko. Nagkikis siya sa akin. But anyway, salamat guys sa support ha. Thank you, thank you.